Si SK ay isang masigasig na SK chairman sa kanilang barangay. Hindi lang siya isang pinuno, kundi isa ring babaeng punong-puno ng pangarap, pagmamahal at dedikasyon, lalo na sa kanyang nobyong si Bossing. Sa kanilang relasyon, tiniis ni SK ang lahat ng pagsubok, nanatiling tapat at paulit-ulit na piniling ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Ngunit nagbago ang lahat nang mapansin niyang palaging magkasama sina Bossing at ang katrabaho nitong si Marilag. Hindi niya inakalang ang pagiging malapit nila sa trabaho ay mauuwi sa isang bagay na hindi niya inasahan, pagtataksil. Sa una, hindi naman pinagdududahan ni SK si Bossing. Mahal niya ito at may tiwala siya rito. Ngunit isang bagay ang hindi niya maalis sa isip niya. Bakit tila araw-araw na lang magkasama sa TikTok videos sina Bossing at Marilag? Madalas niyang makita ang dalawa na magkasamang gumagawa ng mga simpleng sayaw at kulitan. May kung anong bumabagabag sa loob ni SK tuwing nakikita niya ito. Ilang beses niyang kinumpronta si Bossing. Ilang beses niyang tinanong, "May gusto ka ba kay Marilag?" Pero laging pareho ang sagot ng lalaki. "Trabaho lang to. Mahal. Wala kang dapat ipag-alala." Dahil mahal niya si Bossing, pinili niyang maniwala. Ilang beses niyang pinalampas ang pagdududa, tiniis ang sakit, at pinilit maging okay ang relasyon nila. Pero dumating ang araw na tuluyang bumagsak ang mundo niya. Isang gabi, habang nasa bahay ni Bossing, napansin niyang naiwan nito ang cellphone nito sa mesa. May dumating na notification. Isang mensahe mula kay Marilag. "Good night, Bossing." Napakunot ang noo ni SK, pero mas lalo siyang nanlamig nang makita niyang sumagot si Bossing. "Good night. Maaga magising bukas ha. I love you, Marilag." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binuksan niya ang kanilang chat history. At doon niya nakita ang hindi na maitatangging katotohanan. Habang siya, paulit-ulit na nagpapatawad at nagtitiwala, si Bossing pala ay may minamahal ng iba. At sa loob lamang ng 2 linggo, nawala ang lahat ng pinagsamahan nila. Hindi na siya nakapagpigil at nagdesisyon siyang kausapin si Bossing. Nang bumalik ito sa silid, diretsong hinarap siya ni SK, hawak ang cellphone. "Kinausap kita tungkol dito, Bossing," sabi ni SK. Ang boses niya ay puno ng sakit. "Ito ba ang dahilan kung bakit naging ganito ang lahat? Ito ba ang tinatago mo sa akin?" Walang nasabi si Bossing. Kitang-kita sa mukha nito ang pagsisisi. Ngunit para kay SK, huli na ang lahat. Umalis siyang luhaan, pero may matibay na desisyon sa puso niya. Hindi siya magpapakawawa sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si SK sa pagiging isang mahusay na pinuno. Mas lalo niyang inalay ang kanyang oras sa pagseserbisyo sa kanyang barangay, habang si Bossing at Marilag ay patuloy sa kanilang relasyon. Pero isang bagay ang natutunan ni SK. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang relasyon, kundi kung gaano katapat ang taong minamahal mo. At sa huli, habang si Bossing at Marilag ay pilit na binubuo ang kanilang relasyon, si SK naman ay unti-unting binubuo ang kanyang sarili. Mas malakas, mas matalino, at mas matapang kaysa dati. Moral ng kwento, huwag ipaglaban ang isang taong hindi ka kayang ipaglaban. Minsan, mas mabuting piliin ang sarili kaysa manatili sa isang relasyong puno ng kasinungalingan.